Muling nagbukas ang pinto ng The White Room Gallery, tampok ang gawa ng nasa higit 20 artists para sa first anniversary exhibit na may temang Painting Through Waves of New Media. Sa pangunguna ni Simeo Inotech Center Director Leonor Briones, muling nagsama-sama ang ilan sa mga malalaking pangalan sa art scene para sa opening ceremony ng technology-inspired exhibit. Para sa dating Education Secretary, maliban sa pag-iisa ng sining at teknolohiya, pinangangatawanan ng The White Room Gallery ang pagiging learning space para sa lahat ng makakasaksi dito, artist man o bisita. Do not separate art and technology. Do not separate art and the humanities. Otherwise, like us, you're separating humans from like us, separate mo yung technological aspect mo at saka yung human aspect mo. That cannot be. Nakapanayam ko rin ang ilan sa mga show stealers ng exhibit, tulad na lang ni Byron Valenzuela. Tampok ang kanyang innovative glow-in-the-dark fluorescent acrylic artwork na Candentes Louvre Pyramid. Since nag-aaral ako, mahilig na ako mag-explore talaga sa color. So yun ang color. Tapos yung mga artist na siyempre sina Picasso, bali ito, napuntahan ko yung Louvre nga. Ang daming doon. Ang daming mga paintings na talagang nag-inspire lalo sa akin na gumawa. Ibinahagi rin sa akin ni Jocho Briones ang kanyang Chatillon painting na bagamat mas malapit sa traditional art ay inspired dahil sa isang picture kuha sa kanyang cellphone habang namamasyal sa Italy. Actually, throughout history, gumagamit naman tayo talaga ng technology to convey our art para ipakita sa iba't ibang tao, sa public, yung mga expressions ng bawat artist. Like for this one, as I said before, very hindi yung parang kinunan ko lang siya from the scene, from the bus na sinasakyan namin. And then, siyempre, yun ang ginawa kong reference and inspiration to create my work of art. Ano naman kaya ang opinion niya sa paglaganap ng artificial intelligence sa mundo ng sine? Hindi mo gagawing artwork mismo yung generate mong image ng AI na ganun. So sa akin, it's always a tool. It's always there to assist you. It's not there to do your work for you. It's not there to do the artwork and then bibigay mo yung pangalan mo ron. Isa pa sa mga nakausap kong exhibitor ay si Ramon Acevedo na ibinida ang kanyang St. Peter's Basilica at Dusk canvas na nabuo sa tulong din ng smartphone at photo editing. It's another option na other than sketching from a picture, why not print it on a canvas? Then apply your coloring medium. Like in my case, I used oil pastel and colored pencil. Samantala, narito naman ang buong listahan ng mga local artists na tampok sa buong exhibit. Mananatiling bukas ang exhibit hanggang sa darating na October 22 sa Simeo Inotech sa Commonwealth Avenue, Diliman, Quezon City. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.